And amen. Once again, maayong gabi sa tanan o nagpasalamat ko tungod kay naamo. Let's welcome Mimi. Welcome me. Ako mga pag-ampo na bisan siguro wala pa mo nakakaon or nahumana mo kaon, can we just open up our heart to the Lord and let's receive sa iyahang word tonight. Ready na ba mo? Andam na ba mo sa ato ang topic tonight? Kisa na andam, kung andam na, pwede mo mag thumbs up diha sa reaction. Gimute ta mo tanan para dili ta mag. Excuse me. Yes. Pwede di mo ma-record sa laptop. Yes. Recording. Yes. Okay. Recording. Recording in progress. Alright, so once again, good evening sa tanan. Very kuan kayo akong heart kanang excited kay ko tonight because usa ni siya sa mga butang nga akong gihulat. And ang Ginoo mo naghatag nato kahigayunan nga kini mapahiluna karong gabi una. And aduna tay 4 months nga humano na to ang atong first or tawag nga to first phase sa ato ang study may tungod ni ining ato ang giablihan nga project. Again, kini nga project, ang pinaka goal ni ini is for you to have understanding sa pinaka mandate nganong nianhi si Jesus Christ sa kalibutan nga mao ang kingdom sa Dios, mao ang gospel sa kingdom. Ug dili lang kay makabalo mo mahitungod niini kundi able mo nga maka-share or maka-paabot niini sa uban. Alright? So mo ang pinaka goal sa ato ang study for you to be equipped sa knowledge, understanding mahitungod sa kingdom sa Ginoo. O dili lang kay maka-gain mo niini og understanding, kundi able mo nga maka-share ngadto sa uban. So, mao ni ako ang prayer nga inyo ning ma-receive tonight. So, nagsugod ta karon sa ato ang first nga course nga mao ang gitawag natog the Divine Priority Mandate. Okay? So, karong gabi una, ang atong klase mahitungod sa priority. Very important ang atong topic tonight and I want you to listen very closely because kini nga topic mauni ang maghatag og direction sa imong kinabuhi. Amen. Mauni ang maghatag og right option, direction. Basin unya nga confuse ang imuhang direction karon, wala ka kabalo diri ka padulong or asa ka padulong. Kini nga study maghatag ni sa atoa og guidance, clear nga direction asa nimo ipahimutang ang imuhang decision sa life. That is why ang pinakauna natong giablihan is mao ang priority. Because Jesus Christ siya ang pinaka exact na example sa tao how man should live. Alright? Nasabtan niyo akong istorya. Si Jesus Christ mao ang pinaka-exact example how man should live. Because Jesus Christ understand priority. Ibutang na to ni sa atong una-una. If we are a believer of Jesus Christ, we must follow unsa ang ginapakita ni Jesus Christ nga example towards sa ato ang sa iyang mga katawhan, because Jesus Christ is the exact representation of God to men and how should man should live in this world. So walay lain nga naghatag og exact nga representation or exact example how should man should live, ug walay lain nga tao nga nakahimo niini mao si Jesus Christ. Now, try to imagine 12 years old pa lang si Jesus Christ
kabalo na siya sa iyang priority sa life. Kung inyong nabasa ang gospel in the book of Luke, ingon dito na si Jesus Christ sa dihang na nalimtan siya sa iyang mga ginikanan for 3 days. Nangita ang iyang ginikanan sa iya, uasa na si Jesus Christ tungod kay gikan sila sa temple ug muuli na sila silahang balay. Og for 3 days natingal sila nga asara ang bata 12 years old. Og sige na sila pangita nga hangtod nakaplagan nila si Jesus Christ. Asa nila nakaplagan si Jesus Christ? Dito sa temple. Og nangutana ang iyang mga ginikanan nga nganong imo maning gibuhat og ninyo si Jesus Christ, wala ba mo masayod nga dinhi ko sa buluhaton sa ako ang amahan. Sa lahi nga account ingon siya dito nga dinhi ko, wala ba mo masayod nga na ako dapat sa business sa ako ang amahan. So for that time on, 12 years old, listen very carefully, 12 years old pa lang si Jesus Christ, very clear na sa iya ang gitawag na to priority. So tonight, this is a study ni nga maghatod sa atoa o clear understanding mahitungod sa gitawag na to priority. Alright? Priority. So this is a rediscovering of the original priority mandate of our Creator. So unsa ni siya? Kini nga tong study, it will help us to rediscover ang pinaka-original nga mandato sa atong mangbubuhat, ang atong Dios sa tao nga iyang gibuhat. So it will help us to understand the priority of God nga iyang gibutang diha sa tao, so that ang tao pod makabalo siya sa iyang priority karon. So bisan ang concept sa Dios mahitungod sa priority is very important nga atong mabalaan o atong masabtan. Amen ba taniana? Alright? So ang lesson na to karon gabi una is all about prioritizing priority. Mao atong lesson 1 na to. Ang lesson 1 na to is about priority. So nadto na tay 4 lessons ni ini nga course. Ato ning humano ni siya within a month. Og kining lesson 1, excuse me, na pa ba ko? Madungog pa ba ko ninyo? Alright, thumbs up mo kung madungog daw ko ninyo. Kaya nawala daw ko diri ingon si G. Thumbs up mo para makuha na ko inyong reaction. So, ang lesson 1, thank you, Mi, thank you Ning. Salamat Tibining. So, let's open this course with lesson 1. Ang lesson 1 na to is prioritizing priority. Now, very important ang topic na to tonight because this will enhance your direction in life og ma-reduce ang imuhang stress. Amen ba taniani? Because not everything in this world mao ang gibutang sa Ginoo nimo. You can do all things in this world but not all things iyang gibutang nga priority sa imuha. Amen ba taniana? So priority is very important nga atong masabtan first ni ining pagpuyo nato sa kalibutan. Dili kwarta, dili relasyon, dili unsay gikabisihan nimo, but ang precept sa unsa dapat ang imong i-priority maoy pinaka-importanteng butang. Because listen to this. Prioritizing priority is very important. So first, what is priority? Okay? What is priority? Nakita ba ninyo din akong screen? Maigsoon? So first, very important siya. Ang concept sa priority, dapat na tayo right concept sa priority. Dapat na tayo right understanding o right evaluation unsa ang priority. So what is priority? So naghatag ko din og example, naghatag ko din og mga statement about priority ug mo niya akong nakuha. Priority is something that is more important than other things.
So daghan kag mga things nga ginakabisihan siguro, but priority is something more important than the other things that needs to be done, na kailangan mauna, mahuman, or matrabaho siya first. So priority is the fact or condition of being regarded. Mo siya una yung imong mapansin or imuhang mabuhat, matratar nimo una unsa ang pinaka-importante. Equality or state of being prior. So siya ang pinaka-prior nimo sa imuhang listahan. Alright? Now, this is a precedence in date or position. Superiority in rank, position, or privilege. Gets ba na ninyo? So, very important ang priority because we think, we know priority. Nagtuota nga, nakuha na nato. Nagtuota nga, how na ta sa priority, nagtuota o nga okay na ta sa priority. Tungod kay, ang atong konsepto nga atong na gidala matag adlaw, actually dili priority. We're just flowing sa atong gusto buhaton sa life. And we think nga kana mao ang priority na to. But if we just study priority, it help us to reduce stress and help us to maximize our potential nga buhaton ang usa ka butang, which is kailangan siya maoy unahon. So what is priority? A priority is the principal thing. Masay principal thing? Siyang may pinakauna nga buhaton. Principal thing upon which we place our primary focus. It is the thing that we consider to be in the highest value and worth first among all others. So unsa imong priority every day? Mangutana ko sa imo, unsa priority nimo every day? Ang imong priority dapat diha ka mag-focus og dinha nimo maoy tagaag dako kaayong value. So kung manotice nimo, unsa ang imong priority every day, mao na ang daghan kag oras ug mao na ang pinaka-valuable sa imuha. Alright? Bisag dili pa ta maghisgot karon nga kini ba akong priority karon pastor, mao ba ni ang priority gyud sa Ginoo para sa kuha? Dili sa ta maghisgot nga na. Ang hisgotan na to ang concept sa priority. Unsay but ipasabot sa priority? Because listen to this. Human as we are searching for formula. Nagapangita tag formula. That is why hilig ta og sig pananaw sa laing kinabuhi. Sige tag tan-aw, sige tag daghan tag reference sa life. Siguro si Kuano, maayo siguro si Kuan. Siguro si Kuano ni Asenso, unsa kay ilang formula, unsa kay ilang sekreto sa life. Kita natay nga aspect sa life and we tend usahay matempta, we tend to ibutang nato nga gina-compare nato ato ang life nato sa uban og nangita tag mga butang nakita unta mahimong productive pod sa life og nangita tag formula unsa ang successful nga dagan sa kinabuhi. Now, ang pangutana is mao ni karon. Naghatag pangutana sa kinabuhi. The fact most people don't know the key to life. Mao ni problema na to. Nagapangutana ta ni ana kay usa na siya ka indication nga wala ta kabalo unsa gyud pinakasusi nining tintanan mahitungod sa kinabuhi. How can we have a successful life? How can we be productive or impactful life? Amen ba taniyan eh? Bisan siguro mangutana ka karon sa imong pangidaron, ambot kung interested ba mo niini. That's why natay study ngayon ani because kini nga study maghatag nato ni og pag-awaken sa ato ang self nga natay mga pangutana dapat sa atong self because most of the time abi nato nga okay na ta. Okay ra ta, okay na ni. Okay ra ni siya. Kay total mo man ako ginabuhat every day. Pag i-check nimo imong life, kanang imong ginabuhat sa matag adlaw atong ginabuhat every day sa atong life, dili siya fulfilling sa atong life. We're just doing unsay routine nato matag adlaw or how many years, 50 years, 60 years siguro sa life sa katao, wala pa niya natagbo ang pinaka the best gyud nga maximum potential niya nga dapat mabuhat sa life because naga-flow lang taon sa ang routine nato every day and we think that is priority.
That is why natay study nga sama ni ani, because we want to live a life like Jesus Christ. Nga 12 years old pa lang si Jesus Christ, kabalo na siya sa priority niya sa life. Ang problema na to, maigsoon, tragic kaayo ang life if we don't know why we are here. Tragic ang life kung wat nakabalo nganong nata sa kalibutan. Siguro kung mangutana ka karon sa imong kaugalingon, nganong naka sa kalibutan? Kana nga pangutana is very kuan kayo siya nga pangutana, murag tatsya na kayo. But if we just dig deeper that question, nganong naka sa kalibutan? Because if you understand nganong naa ka sa kalibutan, you understand priority. So, ang pagpangutana to sa ato ang reason nganong nata sa kalibutan, it help us to maximize sa atong priority sa atong kinabuhi. So, ang pinaka-reason usahay nganong wala ta makabalo sa atong priority sa life, it's all because wala ta kabalo ang reason nganong nata karon. Again, balik ko nako. Adunay mga masayang nga time, oras sa kalibutan kung wala ta kabalo nganong nata dinhiya. So usahay, hulaton na lang nato nga mamatay ta. Total once in a while sa atong kinabuhi naman tay enjoyment sa life, and we think nga mao na siya. So bahalag wala ko kabalo nganong nakuha ni kalibutan. Total nagsige mamig outing, naman ko'y kwarta, na naman ko'y sweldo, and we think na mauna ang worthwhile sa kinabuhi. We think nga mauna siya ang quality time or quality lifetime sa kinabuhi. And most of us, daghan kayo taog nasayang sa kinabuhi because we don't know why we are here. Kung wala ta kabalo nganong nata ni nga kalibutan, automatic ang priority na to sa kinabuhi, dili na to ma-maximize. So ang very reason nganong dili na to ma-prioritize ang atong priority, it's all because wala ta kabalo nganong nata sa kalibutan. That is why natay study nga sama niini, because we want to help each and every one of us nga naa karon nga naminaw, nga maka-question ka sa imong self, unsa gyud ay ang reason nganong nako sa kalibutan. Nganong gihatod ko sa Ginoo sa kalibutan. That's the very reason nganong natay study. Alright? So, naghatang pangutana, nganong kailangan nato ni pangutana, Mike Son? Because naay mga principle nga kailangan nato masabtan, nga kung dili nato masabtan ang atong reason nganong nata sa kalibutan, this will bring us to uncertainty, o this will bring us sa gitawag na to nga confusion sa life. So adunay mga principle nga kailangan nato masabtan. First, number 1, gusto na ko ihatag sa inyo unsay kalahian sa purposeful life, purpose-filled life, kanang kabalo ka sa imong reason nganong naka ni nga kalibutan, ug sa life nga naa ka karon nga ni flow lang ka sa routine sa life, ugma mo mata ka, mukaon ka, mo trabaho siguro ka, tambay ka gamay, kaon na pod, negosyo ka, human matulog, mo mata na pod. Wala ba mo pull-i nga kasi nga kinabuhi? No? Kana nga klase nga kinabuhi, once nga dili nimo masabtan imong reason nganong naka sa life, that will bring you to uncertainty, ug ang pinaka priority nimo nga dapat nimo i-cope up everyday sa life, dili nimo mabuhat or mahimo. It's all because wala ta masayod nganong nata ni nga kalibutan. So number 1 principle, very important ni siya. Kung naa mo dyan sa screen, pwede ninyo matanaw. Number 1 principle, very important nga statement akong buhian karon sa inyo. The greatest tragedy in life, the greatest trahedya sa kinabuhi is not about death. The greatest tragedy in life is not death. Nagtuo ta kasagaran nga pinakakuyaw nga trahedya sa kinabuhi mo ng kamatayon. But dili kamatayon. Because Jesus Christ, wala siya nahadlok sa iyang death.
Wala siya nahadlok siyang kamatayon. Are you with me? Nasabtan ba ko ninyo? Si Jesus Christ naghatag og good example nato nga ang greatest tragedy sa life is dili death because Jesus Christ welcomed death. So unsa ang pinaka tragedy sa life? Ang greatest tragedy sa life is not death but a life without the knowledge of your purpose. Nga buhi ka, pero wa ka kabalo sa imong reason nganong naka niini nga kalibutan. That's the very important thing ay imong masabtan nga prinsipyo. Because kasagaran nato mga tao, ginaprolong nato atong life, ganahan ta nga taas tag kinabuhi, pero kanang katason sa atong kinabuhi, mao na nga kinabuhi nga wala nato na puy-an ang ato ang reason. Ug maunay pinakadelikado ug kuyaw nga kahimtang sa kinabuhi, nga taas kag kinabuhi apan wala nimo mapuy-an ang imuhang reason nganong nakaana nga kinabuhi. Og paminaw na to mga tao nga okay lang na basta kay taas lang kong kinabuhi, ma-enjoy pa na kong kinabuhi. Life is not about enjoyment. Life is about, listen to this, very important akong statement. Life is not about enjoyment. It is important nga na enjoyment. Usa na ka maayong butang nga gina-enjoy na tong life. But life is not about enjoyment sa life. Life is about fulfilling your purpose. Because life is not all about enjoyment. Life is about fulfillment. Fulfilling ang imong life habang nakaani nga kinabuhi. Because pwede ka mabuhi og taas, pero puno ka sa pag-antos. Malipay tag kadali, human mag-antos tag dugay. Malipay tag dugay, pero natay pag-antos nga lawom kayo. Og mamatay lang ta halos dal-o na tuna sa atong kamatayon nga kita puno kayo ta sa hinanakit sa atong kinabuhi. Why? Because we are not living a fulfilled life. So life is not about enjoyment. Although moagi tag enjoyment, but life is about fulfillment. Unsa imong fulfillment sa life? If you know unsa imong reason nganong naka niya kalibutan. Very important na siya sa priority natong studyhan tonight. Number 2. The greatest challenge in life is knowing what to do. Mano kung gingon sa inyo ha. Ang pinaka-challenge sa life, ikaduha nga prinsipyo nga tayo, angay na itong masabtan. Ang pinaka-greatest challenge sa life is unsa imong buhaton. Kabalo ba ka unsay buhaton everyday? Kabalo ba ka unsay buhaton everyday nga mo tabang sa imong kinabuhi nga ang imong reason nganong nakaani nga kalibutan ma-fulfill, matuman, mag-manifest. Kabalo ba ta sa atong ginabuhat everyday? We think nga itong ginabuhat mo, matata, maglungag ta, mangaon ta, manarbaho ta. We think nga mauna siya. No, adunay design ang Ginoo sa matag usa nato nini nga kalibutan nga ihatang gidala ni nga kalibutan because God wants you to do that particular thing nga maurag yun ang maka-fulfilled sa imong life. Nasabtan ba ko ninyo mga igsoon? So very important ni siya. Ang ato ang ginabuhat matag adlaw kabalo bata unsay atong ginabuhat matag adlaw. Daghan kita ginabuhat matag adlaw. No, pag i-check nimo imong life, daghan kita ginabuhat matag adlaw. Ug daghan pa mga tawo nga wa gyud gibuhat matag adlaw. They're just thinking ug wala sila gibuhat. Why? Because natay gibuhat o watay gibuhat, the moment nga wa ka kabalo nganong naka sa kalibutan, you cannot do the specific thing nga maka-fulfill sa imong life. That is why ang pinaka-importanting prinsipyo nga angay na masabtan, the greatest challenge in life is knowing what to do. Mao na pinaka-importante. Dapat masayod ka everyday unsay imuhang dapat buhaton. Amen batanan ni maigsoon. Amen. Kay nga naman, number 3, very important number 3. Gusto ko maminaw mo nini. Napa ba mo? Thumbs up mo kung naminaw mo sa kuha. Number 3, very important, number 3. The greatest mistake, listen to this, very important. The greatest mistake in life is being busy. Kung sa akong gingon, the greatest mistakes in life is being busy but not effective. That's why ingon ko sa inyo ha, it is very important nga kabalo ka unsa imuhang buhaton.
Kabalo ka dapat sa imuhang buhaton because you can do all things. Multitasking man ko, multitasker man ko nga klase nga pagkatao, kaya na ko buhaton tanan. Yes, you can be so busy sa imong activity, but the question is, are you effective? So ang challenge sa life is dili nang daghan kang ginabuhat. Ang challenge sa life dili nang daghan kang ginabuhat, kundi unsay imong ginabuhat nga effective para sa imuha. That is the very important thing nga dapat nimong masabtan. Because common sa ato ang mga tao nga very busy kayo ta, but we are not effective. For how many years? For how many years sa imuhang life wala pa nimo nalakwan ang pinaka-specific siguro nga task sa Ginoo sa imuhang reason nganong nakani nga kalibutan. So, unsa to akong gingon? The greatest mistake in life is life that is being so busy but not effective. Number 4, listen to this, very important. Unta na sabtan ninyo ang ato mga principle karon. Unya mangutana ko sa inyo, nighuman na to, mangutana ko sa inyo unsay ni bagting sa inyo, unsay ni hatag sa inyo o kanang rhema word tonight sa ato mga principles. Number 4, the greatest failure, listen to this, very important principle. The greatest failure in life is being successful. Kinsay successful ninyo diha karon? The greatest failure, tanawang statement, the greatest failure in life is being successful. So pwede ka successful pero failure ka. Asa? You are in the wrong assignment. So, the greatest failure is being successful in the wrong assignment. But ipasabot, tungod sa kabisi nimo, tungod sa kagugihan nimo, nabuhat nimo ang mga butang nga na gitawag nimo success sa life. Yes, nag-prosper siya, but ang pangutana, mao ba ni ang assignment nako sa life? Because you can be as successful but in a wrong assignment. Ang pangutana din you can be successful but you are not fulfilled. Pwede day ka mahimong successful sa wrong assignment pero wala kay fulfillment sa life tungod kay dili na mao ang assignment nga para sa imuha. That is why priority is very important. Prioritizing your priority is very important. That's why kailangan nimo makuha unsa ang priority sa Ginoo sa imong life. Aduna tay duha ka concept mahitungod sa priority. Aduna tay general priority. Alright? Aduna tay general priority sa imuha o na kay specific nga priority sa life. So, it is very important to identify your priority. So, what is the correct priority? Listen to this, very important. What is the correct priority? If you don't know what you are supposed to do, where you are supposed to go, how you are going to get there, you are constantly in a danger of abusing your life currency. So ang life, adunay currency. Unsang currency? Ang imong ikambyo sa life, ang imong ipalit sa life, and allowing others to do the same. So kung dili nimo ni mabalaan, obviously mao po ni mapasa nimo sa uban. So what is the correct priority of life? Mo ni pinaka-question na to. Unsay pinaka-correct priority di ay pastor sa life? Unsay priority di sa life? Now, principle. Very important principle ni. Listen to this, very important. As any successful person will tell you nga usa sa mga fundamental keys sa successful sa life is to learn principle and priority. Mao na ginaingon sa mga successful na mga tao, kung mag-study mo about sa mga successful na mga tao, bisan pa og gitawag na to nga right priority or wrong priority,
basta kay naa sila gi-prioritize sa ilang life, adunay success. Dinhi karon magdiferensya kung priority ba na sa Ginoo or imuha ng priority, because everyone can do their own priority. So ang question din niya, ang akong priority ba sa akong life is priority ba sa Ginoo? Because ang bugtong tao lang nga makahatag nato sa atong correct, precise priority is ang manufacturer nga naghimo nimo. Nasabtan mo ko ninyo? So, naay mga successful na mga tao nga naghatag sila og prinsipyo sa life, og ingon sila nga usa sa mga fundamental key nga mahimo kang successful sa life is dapat naa kay priority. So, number one priority, dugang ni siya. Mao ni ang principle how nga imong ipadagan sa imong panghunahuna unsa ka importante ang priority. Number one, any activity that does not, listen to this, very important. Pasaylo ako kung aduna ko'y mabanggaan nga mga prinsipyo ninyo. I'm just trying to communicate the principle of God and help us to really prioritizing priority. So, number one, yung din niya, any activity that does not fit into or advance any of those priority is put on the back burner or even eliminated. Buti pa sabot, daghan siguro karo ginabuhat, paminaw pa kayo, daghan ka karo ginabuhat sa imong life, nga dili di ay siya mawang priority nga nakakaltas sa imuha, sa imuhang energy, sa imuhang money, o sa imuhang effort. Kailangan nimo na kuhaon, i-eliminate sa imong life. Kung nakita gini mo nga dili ni mao ang akong priority, kailangan nimo i-eliminate, because kung dili nimo i-eliminate, if you will allow those kind of things, you cannot change it. Nasabtan ba ko? Gusto ko makasabot mo niini kay very important ni siya. Kaya nga naman, supras kadaghan na to sa buhaton na to matagadlaw, nga ang pinaka-priority sa Ginoo wala na nato na buhat, because napuno na nga to ang 24 hours sa mga butang nga dili di ay maka-advance sa ato ang important nga priority dapat. Number 2, even good activities. Mayroon siro ka dili na ko na-eliminate, pastor, kay good man ni, maayo man ni. Now, listen to this, very important. Very cunning kaayo ang good. Because ang good sometimes mo nakakawat sa atong oras, nga even to the point naghatag og mga wrong decisions sa life. Dili ang mga bad, kundi ang mga good. Even good activities, if they are incompatible with our established priority, can become unnecessary distractions that hinder our progress towards success. So bisan na ang mga good, mga igsoon, adunay mga good siguro kang ginabuhat karon, mga good na mga activities nga ginabuhat karon nga dili mao ang right. Naay kalahian ang good ug right. Ang good wala nakapa-advance sa imuhang priority gyud sa life nga mao i-design sa Ginoo. That's why dili ka fulfilled sa life, because ang imong mga good activities nakatabo na sa right unta nga priority, right nga activity sa imuhang priority unta. So, establishing priorities means kailangan nimo imong i-identify unsay pinaka-importanteng buhaton gyud sa imong life. That's why ko sa inyo, first and foremost, dapat ka masayod nganong naa kaani nga kalibutan. Nganong naa kaani kalibutan, ug mao na atong next nga topic. Okay, naghatag ko karon, naglay down ko foundation karon how important prioritizing priority is. O ang pinakauna dapat na masabtan, dapat ka moingon sa imong kaugalingon, nganong na ako sa kalibutan? Nganong natao ko, nganong na ako'y birthday, o nganong na ako'y edad karon, o na ako'y kinabuhi karon. Lord, unsa ang akong life ani nga kalibutan? Because the moment you don't understand the reason why you are here, any activity will be your priority. Are you with me? Any priority, any activity will be your priority. O dili na tong mga right priority.
Good activities can be a hindrance for your becoming. Listen to this, very important ni. Pwede ma-delay ang imuhang pinaka-potential if you do the good activities. Nga naman, kay ang good activities, lahi siya sa right na activity. That's why right activity is the very important ni ining imuhang pag-establish sa imuhang priority. Right activity will help you to establish right priority. Now, niyo ko ganina nga aduna tay currency sa life. Unsang currency sa life? Naatay ipalit sa life. Gusto ko masayod mo niini nga kung dili ka masayod nga naa kay ginapalit every day sa imong life, pwede nimo ni sayangon. Example, tagaan ta mo og kwarta. Tagaan ta mo og buta na to, tagaan ta mo og 1,000. Unsa kay ipalit nimo sa 1,000? Unsa kay ipalit nimo sa 1,000? Example, need kayo nimo og ibutang na to, need kayo nimo og sabay need nimo pagkaon. Need nimo og pagkaon. Gitagaan ta og 1,000. So, ang imong i-priority, imong i-prioritize sa imuhang life in that moment, unsa man? Sinina? Sapatos? Unsa may imong i-prioritize kung tagaan ta ka og 1,000 o ang imong priority is about food? Obviously, imuhang priority is food. So, both ipasabot, ang kwarta nga kung gihatag sa imuha, mao'y gamito nimo nga ipalit nimo sa food nga imong priority. Now, listen to this very closely. Ang life igsoon is adunay currency. Ang life is adunay currency. Kung dili ka kasabot sa life nga adunay currency, pwede nimo ma-abuse ang imuhang currency o igasto nimo tanan ang imong currency. So unsa ni nga currency? Mauni ang gitawag na to og time. Tingnan mong katapa din ha, oras. Time. Mangutana ko sa inyo ha, pila ka oras imong isa kadlaw? Pwede ba mo unmute din ha? Pila ka oras imong isa kadlaw? Wilfa. Pila ba ka oras imong isa kadlaw? Tingog daw mo. Ma'am Charm. 24 hours imong isa kadlaw. Diha sa Leyte, basig lahi sa Leyte. Pila ka oras da sa Leyte, wala pa. 24 hours pud ba atong one day? Dinhi sa Sindaton, 24 hours pud ba atong one day? Now, I want you to give this illustration very intensely. Tungod kay, listen to this. Pwede ta mo mataugma. Pwede ta nakadungog karon, pero dili na to i-apply ang ato nakatunan karon pagkaugma. Why? Because nahimo ng routine sa atong kinabuhi ang gitawag na tog good activities. Good man akong activities, kuya. Good man akong activities, pastor, kay mga maayo man ni siya. But ang pinaka-problema na to is we are not dealing with good things. We are dealing with right things, right activities to do. Because the moment nga ang time imong magamit sa good activities ug ang good activities dili mao ang right activities, dili na nimo mabalik ang oras. Dili na nimo mabalik ang oras nga imong gisayangan 7 years ago, 8 years ago. Dili na nimo mabalik ang panahon nga imong gisayang-sayangan. That is why prioritizing priority will help us to be successful in life, because kita na mga tao kailangan ta makasabot nga ang kinabuhi adunay currency, ug ang currency nato is mao ang time. Oras mao pinaka-premium nato. So ang atong oras dapat nato ibutang nato sa mga butang nga right thing to do, because busyness does not necessarily mean effective of time. Siguro busy ka pero dili na buot ipasabot nga ang imong ka-busy gigamit nimo ang isa ka adlaw sige kag Facebook. Nyari ka good man ni kay
ganahan man ko sa akong life. Yes, good para sa imuha, but is it a right thing to do? Nga ma-prioritize nimo ang priority sa life nimo if you want to live a successful life. That's why kining atong study maigsoon para ra ni sa mga tao nga gusto success. Success is not about much money. Success is about access, ma-access na to ang bounty sa Ginoo ug mabutang na to ang atong kinabuhi sa saktong butanganan nga mamahimo tang kita niya kalibutan. Nakasabot mo sa kuha? Kung mangutana sila ka sa kuha, Pastor Mark, unsa ang imuhang definition sa success? Kabalo sa akong itubag sa inyo ha. It's not about money because money in the kingdom is not the measure of success. Ang pinaka-successful sa life is, listen to this, very important. Akong itudlo sa inyo ha. Muna akong prinsipyo sa life. Ang success sa life para sa kuha is for me to do the assignment of God nganong iya kong gibuhat. That's the success of my life. Amen. O kabalo ba mo nga sa panahon nga mahitabo ang pinaka-purpose sa Ginoo sa imong life, listen to this, equivalent na din haa ang gitawag na tog support sa kingdom niya. That is why niasinso ka, niasinso imong pangwarta, niasinso imong panglawas, niasinso imong kinabuhi, na ay success imuhang life according sa giingon sa uban nga success, na ana apila siya. But ang pinaka definition sa success nga so far sa ako ang nabalaan nga giingon sa pulong sa Ginoo is for you to walk the assignment, the purpose that God has given you on this earth. Sama ni Jesus Christ. Sama ni Jesus Christ. So successful people are effective people because they know how to use their time. So ang mga successful na mga tao, wala sila nagsayang-sayang sa lang oras. Amen? Wala sila nagsayang-sayang sa lang oras. Why? Because time is currency. Ingay mo katapat. Time is currency. Ingay mong kaugalingon. Kung wala kay katapa din ha. Time, ang oras, is currency. So, listen to this. Priorities help us to avoid distractions. Amen ba taniana? Nasabtan ba na ninyo? Nga ang priority, kung mabalaan mo ang priority sa life, it will help you to avoid distraction. Example, nagnegosyo ka karon. Mangutan ako sa imo, nganong nagnegosyo ka? Kay gusto ka good o quality life, tama? Tama ba ko? Gusto ka good o quality life. Nganong nanarbaho ka? Nganong gusto ka og trabaho? Gusto ka mayong income because you want a good and quality life. But somehow, along the way, ginaalaw na to ang mga unnecessary nga activity nga musulod sa atong kinabuhi o paminaw na to nga okay lang. Okay lang nga gamay ni nga buhat nga dili maayo, gamay ni nga buhat nga dili maayo, gamay ni nga bisyo nga dili maayo, gamay ni nga pagbuhat nga dili maayo, total na enjoy man ko sa life. No, we think nga sakto na siya. Listen to this, if you know your priority, you will avoid distraction. Very important na nga principle nga akong itudlo sa inyo ha. Because very important nga ang currency nimo imong maampingan. Unsa imong currency? Imong time. So make the most of your time. Ang pinaka the best sa imong oras gamita. Unsay makatabang nga ma-fulfill ang imong destiny, ma-fulfill ang imong purpose, ayaw sayangi ang imong oras. Ayaw engage sa mga activity nga makapadaot sa imuha just to feel good because good siya. Kailangan nimo masabtan nga naa kay priority sa life. Kailangan nako ni ma-fulfill sa life. Kailangan nako ni mahuman sa life. O kung i-allow nako ni nga klase nga relationship, kung i-allow nako ni nga klase nga bisyo, i-allow nako ni nga klase nga buluhaton nga mga good, abi na to good, pero destructive siya. If we allow it, listen to this, what you allow, you cannot change. Eventually, mura na sila mga idol nga mo hatag og distraction along the way sa imong life. What you allow
you cannot change. That is why time is very important. Ngano important ang time, mga igsoon? Because time is the currency of life. Sayang-sayangi ang tunga sa adlaw. Sayang-sayangi ang tunga sa adlaw. Dili na nimo na mabalikan ugma lahi na pud nga activity imong pagabuhaton. Nasabtan ba ninyo akong punto? That is why very important nga imong ma-prioritize unsay dapat i-prioritize, because time is the currency of life. Buti pasabot naa sa imuha unsay gusto nimo mahitabo sa imong life by using effectively sa imong time. Nagets ba to ninyo? Very important to kung gibuhian. Naa sa imong pagbuot, dili lang, Ginoo na'y bahala sa pastor, Ginoo na'y bahala sa kuya. Dili Ginoo may magbuot. You have the decision to make. Naa kay desisyon. Ang buhat sa Ginoo, i-direct kaniya, pasabton kaniya, so that you can decide equality activity sa imong time, so that you can have a quality life. Because time is the currency of life. Amen ba tani ana, mga igsoon? So listen to this, very important. Naay mga factor nga naga-after sa imong time. Adunay mga buhat, adunay mga entity, adunay mga factor nga nagakawat sa imong time. That is why dinhi importante makasulod unsay imong gina-priority. Example, priority nimo imong health. Karon nga month, gusto na ko i-prioritize akong health ba? Health na ko. So say buhaton nimo. Say buhaton nimo sa imong health. Kung priority nimo yung health, you will do something about it. No? Maglikay ka sa mga butang nga sa tan-aw nimo nga dili mo ko peace nga kaunon ni, dili ko malinawon nga kaunon nako ni. Murag dili ko ganahan ani kaunon. You will prioritize, you will use your time to prioritize the right thing to do, aron ang imuhang gusto mahitabo, ang imong priority will come to pass. So, unsay buhaton kung adunay mga factor? Unsay imong buhaton kung adunay mga factor nga nagakuha sa imong time, naga-distract sa imong time, no? Naga-overtake sa imong time. So, very important ni siya nga principle. Without a clear priority, we run the danger of wasting precious time. So, yung ko sa inyo ha, very important nga na kay clear nga priority. Amen. This is the very important principle nga akong ikabilin sa inyo tonight. Kabalo mo nga no? Because Christian ta, but we don't have really the knowledge to walk a successful life. We tend to religious all the time. I-pray na ako na sa Ginoo. Ayo na buhata brad kay makaproblema ka na brad pag buhaton nimo na kadili na right priority. Well, ako ra nang yampo sa Ginoo. Well, ako ra nang iduol sa Ginoo. Usahay gina religious. We are so much religious and pagpug-on ta religious ang manggawas na to. We don't have understanding. Ang Christian life is not about religiosity. Ang Christian life is all about right understanding. That's why truth ang gihatag sa Ginoo nato. You can be a Christian, but you are so ignorant of the truth. Ug ang word sa Ginoo, my people perish because of the lack of understanding. So priority is very important. That's why mo na pinakauna na itong giablihan sa itong lesson 1. Priority is very important. Priority is very important. Atong ma-discover karon unsag yun ang priority sa Ginoo sa akong life aron ko makalakaw ni ini. Because we can do so much activities in the church, sa atong mga kaugalingon, sa atong sa balay, sa trabaho. Usahay gani puno na kita sa ministry and yet dili ta effective. Why? Because we don't know the priority that God has for us.
Busy kita sa life, sa negosyo. Busy kita sa atong kinabuhi. And we are not effective. Being busy is not, it doesn't mean that you are effective in life. Impactful in life. So, unsay dapat buhaton? Dapat na kay clear nga priority. Number 2, knowing your priority will help you to evaluate the voices pulling at you and identify those that are most important. So kung aduna kay priority igsoon, kung aduna kay right understanding unsa ang priority nimo sa life, amen, daghang mga tingog nga muduol nimo o katong mga tingog pwede ka maka-avoid nga dito nimo ma-entertain, daghang mga suggestions, daghang mga alternatives, o katong mga alternatives pwede nimo balibaran, pwede nimo i-avoid because you know your priority. Kabalo ka nga kung ako ning buhaton, mapurnada akong priority. Kabalo ka kung ako ning buhaton, mapurnada akong priority. That's why very important that you have a clear priority in life. Unsa akong priority? Akong growth o akong kwarta? Unsa priority nako karon? Akong pagtubo espirituhanon o akong kaunon? Unsa that's why very important nga natay right priority. Amen, mata na magsuon. So, ang pinaka-key nga thought nga akong ibilin karon sa inyo ha, is mao ni. The key to success is effective use of time. The key to success is effective use of time. And the key to effective use of time is correct priority. Very powerful too. Kung sa itong kong gingon, the key to success, kung gusto ka mahimong successful sa life, gusto ba ta niya na or gusto lang ta mahimutang religious? Total, naman ko'y Ginoo, pastor. Okay ni. Okay na kung magkalisod ko. Total, naman ko'y Ginoo. So, imo ko sa inyo ha, kini nga study, dili ni para sa imo ha. Because kini nga study, dili mo himuon ako nga religious. Himuon ta sa Ginoo din hiya, nga effective ang atong life. So that we can be the light of the world. We can be the light of your family. You can be an effective sa imuhang life ngadto sa imong pamilya, sa komunidad. Ang pinaka tumong niini nga study is not for you to become a religious man, but for you to become an effective Christian. Kanang mumata ka matag-adlaw nga kabalo ka sa ibuhaton nimo sa life. Di kay mumata lang ka matag-adlaw and then unsay imong buhaton sa diha, then mahurot na imong oras ug wala gayoy nitabang nga ma-develop ang imong self. Wala gayoy activity nga nitabang nga ma-advance ang imong calling sa imong life. That is why the key to success is effective use of time. And the key to effective use of time is correct priority. Correct, not good. Correct, the right priority. So good is not always right. Tama ba ko? Good is not always right. Mayon sa nga, okay na ni kay good man ni pastor. Tanawa to ninyo akong gisend nga video kaganina ani nga group chat. And nagtuo ko nga ma-bless mo ato. So, nagtuo ta nga ang good is always right. No. Ang atong creator, ang atong Dios, wala siya ma-impress sa imong kabisi. Gusto mo i-pruebahan? Gusto mo i-prueba? Usa kay gayon niya si Martha o si Mary, nagkapuliki si Martha, og niingon si Martha magtutudlo, pwede ba badlongon nimo sa Maria? Grabe na kay ko ka busy diri. Wala gyud siya mutabang. See, pwede ka mahimong busy but you are not effective. Kung yung si Jesus ngadto kang Martha, Martha, you are troubled for many things. But one thing is necessary. One thing is needful. O si Maria, nakakita niini to listen at the foot of Jesus Christ. Sa tiilan ni Jesus Christ, naminaw siya ni Jesus Christ. So, ang atong Dios, ang atong Creator, dili siya na-impress sa imong ka-busy. Because pwede ka mahimong busy sa dili nimo assignment. Sa ito nga principle ganina, the greatest failure in life is to be successful
but to be successful in the wrong assignment. Pwede ka busy, pero dili na maode ay ang imuhang assignment sa kinabuhi. So sayang imong oras, sayang imong effort, sayang ang mga kahigayunan nga pwede unta nimo ibalik, pwede unta nimo ibutang dito sa right thing to do. Some of our priorities may be good but not correct. Time wasted on incorrect priorities is currency that is gone forever. Ingon sa inyo ha, pag sayang na ang oras, dili na pwede mong balikan. Dili na pwede nimong balikan. So unsay pwede buhaton kung natay priority? Sa unsang paagi nga makatabang ang priority? Very important, very quick. Paano ta matabangan sa priority kung natay priority? If we just know the right priority. Unsay pwede niya itabang sa ato ha? Listen to this. Ang priority is to preserve and protect your life. Amen? Example, kung dalaga ka, pwede ninyo matudlo din sa inyo mga igsuon, mga kaila, mga ulitaw, dalaga. Kabalo mo pinaka lisod kuhaon sa mga dalaga, ulitaw, puhon is ang memory. That's why ingon ng Ginoo, ayaw sa inyohang kabatanon, ayaw mugbiya sa Dios because unta ma-preserve ang memory na to. Unta natin mga gwapo nga memory karon. Pero sagad sa atong mga memory nga hurt. Mga shameful memory. That's why priority helps you to preserve and protect your life. Amen ba ta? Makakuha ba kog amen sa inyo diha na? Kung dalaga ka, ulitaw ka, kung kabalo ka sa priority sa life nimo, sama ni Jesus Christ for 12 years old, kabalo na siya sa priority. That's why wala sayang-sayangin ni Jesus Christ. Iyang life, very determined si Jesus Christ, humano niya ang pinakatahas assignment niya sa life. Usay pinaka-assignment ni Jesus Christ sa life? Ang mamatay sa cross o mabanhaw pag-usab. Maunay reason nganong niyan siya. Maunay pinaka-reason nganong niyan si Jesus Christ. Ug matag usa nato, loaded ta sa assignment. Si Ma'am Charm, si Welfa, si Mimi, kita tanan nga nadinhi karon. We are loaded with assignment. Natay specific o unique nga assignment. O gihatod ka sa Ginoo niya kalibutan for that assignment nga ma-fulfill. Kabalo ba mo nga hangtod nga napakay kinabuhi, kaya na i-fulfill sa Ginoo kung mubalik ka, align ka sa iyang priority. Amen. Bata ni ana. Pero tigulang naman ko pastor. No. Listen to this. Daghang pang buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi if you just align your priority sa iyahang purpose, sa iyang priority sa imong life. That's why very important nga mabala na to. Unsay buhaton sa priority? Priority, preserve and protect your life. Number 2, correct priority is the principle of progress. Amen. Be mag-put up kog negosyo ani be, maghimo kog negosyo ani, maghimo ko trabaho ani be. Kuno ko ni nga trabaho be. Daghan na katag trabaho. Usayang atong mga anak napabayaan na to. Usayang atong health napabayaan na to. Usayang atong higdaanan dili napabayaan na to. Wala ka kahipos atong mga unlan. Usayang atong mga labhunon gipabayaan na to. We think that we are so busy and nagtuta nga effective ta. No. Business has nothing to do with effectiveness. Correct priority is a principle of progress. Pwede kang mag-successful sa kabutang pero napabayaan mo yung sa kabutang. Dili na success. When God bless, He adds no sorrow on it. Yun ang word sa Ginoo. That's why we need to identify our priority. Aron din ibuhos sa Ginoo ang tanang supply sa langit. Unsa ni nga klase nga priority? Number 3, very important ni. Number 4, priority protects energy. Kung naado na kay right priority, ma-channel nimo tanan nimong energy ana nga priority ug walay sayang nga mahitabo. That is why nighuman nimo trabaho sa right priority, fulfilled ka. Dili kay akapoy na stress nako. Na pressure nako ni. Why? Because we are wasting so much energy in the good things that is not right. That is why prioritizing priority is very important. Muna atong study tonight. Number 5. Priority. Listen to this. Correct priority protects talents and gift.
Gusto ko makasabot mo niya nga daghan karon mga talented na mga music artists, mga talented na mga artists nga ilang gigamit ang ilang talent o gift sa kalibutan because they don't know the priority of God. Ito okay man good man kay this is for entertainment o naakoy money. Yes, nagtuo ba ka nga wala kay kwarta kung ma-prioritize nimo ang priority sa Ginoo, ningon ang word sa Ginoo. Ningon ang Ginoo. Mangutana sa kasakuha, unsa gyud ay right priority, pastor? Very important. Correct priority protects talents and gift. Dili nimo magamit sa kalibutanon. Kung hawd ka mo kanta, hawd ka mo tugtog, you cannot waste it for worldly. Correct priority protects decision. Na kay mga decision sa life, precise ang imong decision. Kay pwede ka mo buhi og mga decision. Listen to this. Gusto ko makasabot mo niyan pinakakasing-kasing na ko ni because mo ni ang struggle na to. Pwede ta mo buhi bisag unsa na lang nga decision sa life because we think that is good. But listen to this, nay kalahian sa good o right priority. When you understand the correct priority, it will protect your decision in life. Hallelujah. Hallelujah. Amen. It will lead you to right decision. Number 7, correct priority disciplines you. Amen ba din? Amen ba mo diha? Nga ang right priority mo, disiplina nimo. Example, nagnegosyo ka karon. Tapos karon ay imong negosyo sakta nimo og bisyo. Nagtuo ka nga di ka madaot sa imong bisyo kung aduna kay ingana nga klase nga kinabuhi. One day gusto ko mahimong successful, gusto ko mahimong negosyante nga successful. And then karon imong ginapatay imong kaugalingon sa ingana klase nga mga butang. No, that is why right priority will discipline you. That's why nagatudlo ta din nag kingdom. Because living in a kingdom is really to being focused in life. Wala ta nagtudlo din niya og average Christian. Okay lang ko nga mahimo kong average Christian, pastor. Well, that's your decision. Pero nako ika-offer niya na nga the best to live an effective life when you follow the principle of the kingdom. Number 8, priority simplifies life. Kung nakay priority, kung sa'yo may tabo, dali rang kinabuhi. So, mangutana siguro mo sa kuha, pastor, unsa ang priority sa Ginoo para sa kuha? Andam na mo? Unsa ang konsepto ni Jesus Christ when it comes to priority? Unsa ang nagdagan sa iyang hunahuna? Unsa ang nagdagan sa iyang kasing-kasing? Unsa ang naa sa sistema ni Jesus Christ sa dang gianak siya ug nana siya buot? Unsa ang nagdagan? Unsa ang nagdagan sa iyahang mind? In Matthew chapter 6 verse 33. In Matthew chapter 6 verse 33. Pwede ba niyo basahon din na? Nasa screen. Ingon ang words sa Ginoo. Seek first. Ignay mo kagalingon. Seek first. Ignay mo kagalingon. Seek first. Seek first the kingdom of God. Diha lang sa takutob. Because, listen to this. Dili buot ipasabot nga moving ka, progressing ka, is sakto ka. Because you can be moving in the wrong direction. You are progressing in the wrong direction. So kailangan ka aduna tay right direction. Right direction is very important. Right direction is very important. Right priority is important.
Di ka pwede, progressive man akong life karon. Well, nagadagan akong negosyo, nagadagan akong income, and most of the time, ang atong measured sa atong success sa life is kwarta. Mind you, mauna. Abi na to, okay, unlad man akong negosyo, ni prosper man akong negosyo, abi na to nga mauna ang basihan sa life. Again, mo ko sa inyo, bag-uha ang dagan sa iyong pangunahuna. Ang tinuod nga sukdanan, nga successful ang life, is imong nalakwan ang assignment sa Ginoo sa imong kinabuhi. The moment nga makasabot ka nga imong malakwan ang priority sa Ginoo. So unsa ang priority sa Ginoo? Our first priority, the principal and most important activity of our life, the most and important activity of our life is to seek the kingdom of God. Listen to this. Gusto ko makasabot mo na yan eh. Sa panahon nga imuhang masabtan nga imong isik first ang kingdom sa Ginoo, ingon dito and all of these things shall be added unto you. Next na to na nga topic, studyhan na to na. Very lami kay na siya nga word. But tonight, dinhi na sa kutob. Dilibot pasabot nga moving ka, progressive ka, o successful ka. Because you are moving and progressing in the wrong direction. But the right direction is for you to seek first priority. First din mo priority is to seek first the kingdom of God. The kingdom of God. Yun ang Matthew chapter 25 verse 34. Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance. Unsa ning inheritance? The kingdom prepared for you since the creation of the world. Genesis chapter 1 verse 26. Let us make men, yun dito and let them have kingdom, dominion over the creation. So unsa ang dapat nato pangitawon maigsoon? Unsay atong priority sa atong life is to seek first. Ang priority nato sa life is dapat maupod ang priority sa Dios. So unsa ang priority sa Dios dinhi sa tao? Is for us to understand and to seek the kingdom of God. So dapat mauna ang priority nato sa life. Ang priority nato sa life. So kaganina gibuhos na nako tanan information how priority is so important. So make the most of your time to seek the kingdom of God, to understand the kingdom of God. Use your time, use your quality time. Gamita ang word na priority ug ibutang din ang kingdom sa Ginoo. Hopefully tonight namo nasabtan sa ato ang topic. Mangutana siguro mo sa ko unsa ang priority sa Ginoo, pastor? Kingdom first. Kingdom first. Seek first. Seek first. Gikan na sa baba sa atong Ginoo. Gikan na sa baba ni Jesus Christ. Nga ningon si Jesus Christ, kabalo ba ka nga ni mata ka, nga naghunahuna ka, aron na kay bayro nun, trabaho ka. Gusto ka manarbaho, kay gusto ka na ay pang... Kabalo mo is that about money? Come on. Magkipagtutuhanan ta. Open your mic na. Humana ta. Mag-process ta karong gabi una. Open your mic. I-unmute na yung... Pwede, unsay inyo ang nakatunan? Unsay inyo ang comment tonight? Unsay inyo ang mga takeaways? Sige daw. Unsay inyo mga takeaways sa mga principle nga ato nakatunan tonight? To use our time effectively, and to use the time effectively is to seek first the kingdom of God. Wow. Thank you, Ate Beth. Salamat sa imong pag-share. Kinsa pa gusto mong share? Unsay imong na receive nga principle tonight pertaining sa priority? Ako makuha karon kay we need to seek the kingdom because our knowledge, our understanding about the kingdom will work sa atong life. So we need to understand about the